si Miss Celerina Curiado. Kung panumdumon ko, nagliligat ng mga adlaw, sang sisili kag ako, nagaopdanay. Daw sa san ulag, wala pa nagadugay, masadya kaming duha sa paglagaw-lagaw. Masami na lang may istorya siyang karadlawan, gani mga oras namong duha, puno sang kalipay. Bisan sa ano nga bagay, kami naghahatagay. Sobra pa sa magtutod, siya kag ako nagapalanggaanay. Amon mga problema, hinashare sa isa kag isa, kag ginatagan sang laygay, agud masulbar na. Sa amo na mga paagi, nagabuligay kami, kag nagalapitay bagit sa tanan nga paagi. Sa akong pagkilala, dire kay Celerina, tama siya kaaluan kung palipitan sang iba. Mabuligon, maintindihon sa nagakinahanglan, urason niyang maluluyon sa nagapalapit, may dakong kaluon. Bilang isa ka anak ang utod, si Celi mapinalanggaon. Mga kahinablusan niya, minsagod yung pa-eskwela. Bisan hindi niya kadugo, kung gakihanglan bulig, wala pa nakahambal, grasya, gaabot na. Ang iya pagtuo sa Ginoo, hindi man matukungan. Sa pagpangabuhi niya, sa damin siya ng sangkaayuhan. Gani ginhatagan siya sang Diyos, sa pagpangabuhing mataway. Bisan sa iya paghalin, wala siya ginpudlayan. Bilang isa ka maestra, kalahuron si Celerina, kag iya mga klase, palagi lang masadya. Daw isa siyang iloy, nagatatap sang iya mga eskwela, tanan na ila problema, ginasumbar niya. Gani, pinalangga namong Celi, sa imo pagpauli, sa ginarian sang aton amay, pangamuyo amon halat, para sa katawhayan sa imo palag. Ari kami tanan, gabay pasubong, sa sabak sang Ginoo, dakong kalipay ang mabatyagan. Parokya, para sa tanan nga nagapangalipay sa pagpanundong ng bisan sa tapos ang kamatayon. Para sa amon tinanangga na si Celerina, agud nga baton sang Dios ang ila kapiya kabuhi, kay iya inihit hinton sa kabunahanan nga walay katapusan. Nagapangalaba kami. Para sa imo alagad kag amon utod nga si Celerina, agud nga mabaton niya karon ang padya sang tanan nga kaayuhan ini nahimo sang nagakabuhi, kabuhi pa siya diri sa luta, nagapangalaba.
karon mahimlig kami ready na. Salamat kayo. Okay. Yan ang kwarto. North, East, West, rearrange na pinili natin siya. Basta lusbon at nagkain, isuunod ko sa piyak. Tuya ko mga iso, estudyante ba, tumaw mali. Pag abot mo na akong agad, tuya naman sa South. Yan pala ko. Abi mo siya ko, kaya yung mga personality, very changeable ka rin. Kung siya madan, kung sila wabray mo, wala rin na ako kwarto. Ako kung piyak ko to, isa kamiya, kaya posisyon na ka siya, kung natubahay na kami, mamilipot na kapatahan, advisory classroom, kaya na advisory tutuon, siguro na itaran nila ka mga isla. O ay, bigat pa rin mo, ay, klaro na dito na adlaw-adlaw, huwag na nakapoy, kada hapon na ng ubra. Kasi, hindi ba nakita nila? Kasi sa balay naman, ang nga, hindi ba? Kason, kasi nila, kung mga pinalang taon. Kasi bago yung ako preparado. The most important is, it is just a mere hyphen between our date of birth and the date of death. But the most important is how we live na. Okay, sakto kid advice na. Kasi nunoy, wala kagi ka rating. Ga-eskwela, cadet officer, tapos eskwela training officer, kag asal karon na kapitan na akong bata. May kasinyala ko kung ano hinuwag ko kanino. Kami kapamangkot. Ang una, tanan bala kita, nakakita na sang lapida. Wala pa sang, sino ding wala pa kakita sang lapida. So tanan, sa lapida, mayara, di bala na mention man kahina ni tatay, duha ka importante nga mga petsa. Ang petsa sang pagkabuhi, kagang petsa sang pagkamatay. Pero paano gina-connect sila nga duha? Ang ginatawag ni tatay kagina, kung nakabamati ka mo, tawag niya heighten. Pero ako tawag ko dash. Malipot lang siya nga linya, pero sa tanan nga lapida may ara, ginada sang dash. Sa malipot nga linya nga na, ang bilog nga kabuhi isang tawo ang ara dira sa ina nga linya. So, bangot sa linya, may ari kami gamay nga balaybay, binalaybay. Sige. Pero English na siya. Ang title niya, The Dash Poem by Linda Ellis. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend. He referred to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted first came the date of the birth and spoke the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between the years. For that dash represents all the time that they spent on earth. And now, only those who love them know what the little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we live and love and how we spend our dash. So think about this long and hard. Are there things you'd like to change? For you never know how much time is left that can still be rearranged. So when your eulogy is being read with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say, how you spent your dash? So amo dong second nga pamangkot. Kag isabtod ni na sang ginpreparar ni Von Michael.
Di nakaibi na tanan, kay kung wala pa, gina-invite ko kung nga magpagawa na sa tissue. In fact, wala ko ginigin basa, kay gin-scan ko pa lang, do malaala mo kaya na. So, suguran ta. Auntie Bolding lived a meaningful life, full of compassion and purpose. I am one of the many people who can attest to that and has seen the goodness of Auntie Bolding. Though Auntie Bolding did not have biological children of her own, she ended up with lots of hinablos whom she raised and mothered to be better persons. She was very, very proud of it. Auntie Bolding loves all her kahinablusan as if they were her children. She would worry always of her hinaplos problems as if they were her own, and always think of how she could help or solve them, even to the point that she will make sacrifices of her own to just help. I am one of Auntie Bolding's children, living with her in Caig together with my other cousins and siblings. Living with Auntie Bolding, we learned doing basic life skills from her. She taught us to be independent and to be resilient in facing any hardships. Auntie Bolds never runs out of ligay, and we are very thankful of it. Kay those ligay honed us to be better persons. I really admire Auntie for being so maluluyon. Maskin walang-wala na gid siya, may magdalagan sa iya to ask help. Buligan yagid ka na. There was this one instance that I could still remember. Sorry, din kagad ko sa mga. May isa kami kaparyente who visited Auntie asking for help. Mahulam daw siya kwarta kay Auntie kay pangbayad tuition kuno sa bata niya. I know that time nga waay na siya kwarta, kay days before that, she showed me her pay envelope nga bag-o ya lang baton, and we were discussing kung paano ya paiguon ang kakarampot ya nga sweldo nga nabilin for that month. But to my surprise, she listened to the story and bangod sa innate nature ni Auntie Bolds nga pagka maluluyon kag mabinuligon, ginhukas siya iya kulintas nga ginasuksok kag gindaho sa among paryente. Iprinda ya mo no and balik ya lang kung makadawa-dawa na. Imagine, you are sacrificing your own para ang iban nga tawo hindi magsakripisyo. To me, that was special. Even hindi iya problema, she would think of it as if iya and she would solve it. Auntie Bolds, you don't need to worry anymore. All the lessons that you have given us is already embedded in our own lives, and we can handle and face whatever hardships that can be thrown to us because of you. Auntie Bolds, salamat gid sa lessons and ligay that you have given me and all your children. Utang gid namon sa imo ang amon na baton nga success sa tagsa namon kapag pangabuhi. What you left behind is woven into our lives, and we are happy and proud of it. No more worries, Auntie Bolds. Rest in peace. Lolo Oren, Lola Ita, and your siblings are happy to see you there in heaven. Love, Nonoy Bonbon. In behalf of our entire family, nagpasalamat kami sa iya colleague sa West Visayas State University Calino Campus sa inyong friendship sang siya nagakabuhi pa kag ini ang ebidensya gid ang inyong mga istorya kagina nga nagpangabuhi siya sang hindi lang meaningful but masinadyahon nga kabuhi kaupod kamo kag sa tanan nga nagkadto dinhi salamat gid sa pagupod sa amon kag sa bilog nga pamilya sa amon nga kalisod. Para sa aton utod kag kinalanggang masisilir
Agod mangitapos kita sa pag-alat sinusan ko sige sa kilala ko. Pag wala kasing kapintas na makatandog sa ila. Ang ilang pagtaliwan ginakabig sa mga buang-buang na malaot kinakapalaran. Kag wala, waay, Ano po to? Wala man to beer? Wala man to chocolate? Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang umalan umabot sa amin ng mga ginarian matuman imong pagbuot diri sa duta subong sang salang. Patagan mo kami niya sa kanunamot matagadlaw. Tawagan mo. Ginoo, lason mo kami sa kalawat. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya.